Tayo po mga kapatid ay magkaisang dumalangin sa ating dakilang Diyos. Atin pong itaas ang ating kamay, tanda po ng ating pagpapakumbaba sa ating dakilang Diyos. Dakila't mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming banal, sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, patuloy ka naming pinupuri, niluluwalhati, dinadakila. Sinasamba ka namin, mahal na Panginoon. At kami po'y narito, sama-samang nagpapakumbaba sa iyong harapan, humihingi ng kapatawaran, anuman ang bahid ng kasalanan na sa amin ay iyong nasumpungan. Patawarin mo po kami, dakilang Diyos, sa mga bunga at naunang panalangin ng aming minamahal na mga magulang sa iyo, dakilang Ama. Langisan at pagpalain mo po ang aming pag-aaral at pakikinig ng iyong banal na salita. Buksan mo po ang puso at pangunawa ng lahat ng narito. Gapusin at wasakin mo po ang anumang hadlang at gawa ng kaaway. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Aming sinasaway lahat ng uring hadlang gawa ng kaaway. Devils of all hindrances, kasaut in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Magkabalik po kayo mga kapatid sa inyo pong upuan at tayo po ay magpapatuloy mga minamahal at bago ang lahat mga minamahal, nais ko rin pong ipaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba, pagpaparangal. Walang iba kundi sa ating napakabait na Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi po natin makakalimutan, patuloy po natin inaalaala mga ginintuang pagtuturo, pangangaral ng ating minamahal, iginagalang ng mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Ganon din po ang aking pagrespeto at pagbati sa lahat po ng beloved Almeida children, beloved Almeida family. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At binabati ko rin po ating beloved Diana, beloved Kim. Praise the Lord. God bless you po. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa ating pong lahat na narito, isa pong mapagpalang araw ng linggo. Lahat magsabi ng praise the Lord. At binabati ko rin po ang ating tagapangasiwa dito po sa inyong lugar, sa dako po ng San Pablo, Laguna. Ang ating pong beloved ordained preacher, beloved Brother Evoy. Purihin ang ating dakilang Diyos. At kasama po natin ang isa po sa elder po natin, mga minamahal, ang ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Herms. At hindi lang po sila, mga minamahal, maging tawid dagat na ating mga mangangaral, ay kasama po natin ating beloved ordained preacher, beloved Brother Ananias Sargelin, beloved ating mangangaral, beloved Brother Dan Umelda. At hindi ko na po isa-isahin ang lahat ng aking mga kasama na mga mangangaral. Ang Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin. Mga minamahal, kayo po ay akin munang tatanungin. Nauunawaan niyo po ba, malinaw po ba ang sound? Ang sabi po ng aking mga kasama, kapag binilisan ang pagsasalita, ay magbubuhol-buhol po ang ating sound sapagkat sa ganda ng ating venue ay naging maeko. Pero malinaw po ang ating sound. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan kung kayo po ay mayroong Bible. Mga minamahal, makinig po tayo sa ating minamahal na mga bisita, especially sa ating mga baguhan. Makinig po kayo para hindi po masasayang ang ipinunta nyo po dito. Pagka kayo po ay nakinig, magkakaroon po kayo ng pananampalataya. At yan po ang paraan, dahilan, pamamaraan para kayo po ay tumanggap ng inyong kahilingan sa ating mabait na Diyos. Sapagkat ang pakikinig po ng salita ng Diyos, dito po tayo magkakaroon sa ating puso ng pananampalataya. Basahin po natin, dito po tayo sa Mateo, Kabanatang 13, 31 at 32. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanata ay 13 at ang talata ay 31 at 32.
Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinhaga na sinasabi, ang karihan ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kaniyang bukid. 32, na siyang ang lalong maliit sa lahat ng mga binhi, dadapuat ng tumubo ay lalong malaking kaysa mga gulay at naging punong kahoy, at ano pa't nagsiparoon ng mga ibon sa langit at sumisilong sa kaniyang mga sanga. Amen. Amen. Ang Diyos ang magpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Isa pong malakas muna na palakpak sa ating dakilang Diyos. Mga kapatid, binabati ko po kayo ng happy 28 years church anniversary dito sa inyong lugar, sa dako po ng San Pablo. 28 years, mga minamahal, pinagpala ng ating dakilang Diyos ang gawain dito po sa dako ng San Pablo. Makapag-amen tayo, mga kapatid? Naniniwala ba kayo? Kayo po na mga taga San Pablo, dapat 100% kayong naniniwala. Bakit? Dahil kayo ang pinagpala ng ating mabait na Diyos. Amen. Lahat po tayo na mga anak ng Diyos. Lahat tayo na taga Jesus Miracle Crusade International Ministry, tayo'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po tayo paparito kung hindi tayo pinagpala, sapagkat tayong lahat, mga kapatid, ay buhay na saksi sa pagpapala ng ating dakilang Diyos. 28 years, mga minamahal, pinagpala ng ating dakilang Diyos, sapagkat noong araw, mga minamahal, alam po natin ang gawain sa lugar na ito. Maliit na gawain lamang. Iilan lang ang kapatiran. Pero habang lumilipas ang mga taon, at ang mga mananampalataya ay nananatiling tapat at nagpapatuloy, magaganap ang promise ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo ay pagpapalain. Mga minamahal, kung ating balik tanaw, kahit maiksing pagbalik tanaw, mga minamahal, nung araw, ang ating church, ang ating iglesia, ang ating kagalang-galang na mga magulang sa ating mahal na Panginoon, kakaunti lamang ang miyembro ng ating iglesia. Sabi nga nung ating beloved ordained preacher kanina na nagpatotoo, nung siya'y masave, nung mga panahon na yon, pati po yung isang nagpatotoo, mga minamal, inabot niya na halos mahigit 100 souls lamang ang mananampalataya noong unang mga pasimula o pinasimula ng ating kagalang-galang na mga magulang sa mahal na Panginoon, ang ating church. Pero ngayon, hindi lamang sa buong Pilipinas, pati sa ibang bansa. Amen? Pinagpala talaga tayo ng ating mabait na Diyos. Nung araw, mga minamahal, ang ating kagalang-galang na mga magulang sa mahal na Panginoon, nagdaraos lang ng gawain sa isang maliit na kapilya. Kung minsan, sa ilalim lamang ng puno, nangihiram lamang ng kumot sa kapatiran para merong ihahabong o merong pinakaatip o bubong doon sa pagdarausan sa ilalim ng puno ng kahoy. Ganun lamang, mga minamahal, ang ating kagalang-galang na ebanghelista, ating mahal na pastor, pag siya'y nangangaral, hindi po ganitong krusada. Naglalakad lamang siya. Naglalakad araw-araw yan, mga minamahal. Nangangaral, nagsishare ng ebanghelyo ng kaligtasan ng mga himala ng Diyos. Sumisigaw ang ating kagalang-galang na ebanghelista na ang Diyos natin ay totoo. Sumisigaw siya na ang Diyos ay mapagpala. Sabi nga ng kanilang patutuo, kahit mga naglalaro ng basketball, pinapatigil ng mahal na pastor para lamang mag-share ng Word of God, ng himala, kapangyarihan ng ating dakilang Diyos.
Halos mga minamahal, yun at yun lamang ang kasuotan ng ating kagalang-galang na mahal na pastor. Paulit-ulit lamang. Pag nilaban sa gabi, kinabukasan, isusuot uli ng ating mahal na pastor yung kanyang barong. Isang sapatos lang. Ganun lang mga minamahal. Isang napakaliit lamang na kwarto ang kanilang inuupakan. Samantalang ating kagalang-galang na mga magulang sa mahal na Panginoon, nasa angkan ng matatalino, nasa angkan ng mayayaman. Ang ating kagalang-galang na malapastor may minahan nung araw, may malawak na lupain. Libo-libo, milyon ang kanyang kikitain, mga kapatid. Pero nang siya ay tawagin ng ating pinakamamahal na Panginoon na mangaral ng salita ng Diyos, hindi siya tumanggi, iniwan niya ang lahat sa buhay niya. Iniwan niya ang karangyaan. Iniwan niya ang kanyang pinag-aralan, profesyon, ang kanyang hinarap ay ang tawag ng ating dakilang Diyos na mangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan. Na ang sabi ng banal na kasulatan, ang sino man na sasampalataya sa ebanghelyo ng ating mahal na Diyos, sino man ang sumampalataya at mabautismuhan ay pagpapalain ng ating mabait na Diyos. Pinanghawakan yan ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Grabe ang pag-uusig. Kasi ang ating kagalang-galang na mga mahal na pastor, kabilang siya sa ibang fellowship nung araw, na mga pastor, na mga evangelist. Pero ang ating mabait na Diyos ay nangusap sa ating kagalang-galang na evangelista. Kaya siya ay nagbukod siya dahil gusto niyang sundin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Sinimulan niya sa pamamagitan ng pag-aayuno, paghayo, pag-angaral ng ebanghelyo, mag-ayuno, maglakad, mag-share ng ebanghelyo. Doon niya sinimulan. Kaya ko po ito sinasabi para malaman ng ating mga baguhang kapatiran. Kasi sa mga dadihan, alam na po natin ito, mga minamahal, ang history ng ating church. Dahil ngayon ay church anniversary natin, mga minamahal, sa dakong ito. Hindi po nagsimula ang ating church sa kasaganaan. Pero dahil sa pagpapagal, dahil sa sakripisyo, dahil sa pagpapatuloy ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon, unti-unti, pinagpala ang ating church. Unti-unti, dumami ang mga mananampalataya. Ang mga naunang mananampalataya, hikahos lamang, katunayan, yung pong kaunting nalikom o tithes and offering na nalilikom ng ating kagalang-galang na mga magulang sa mahal na Panginoon sa oras ng gawain. Pag-uwi nila, wala na po lahat yun. Dahil ibibigay pa nilang pamasahe sa mga baguhan, sa mga kapatiran. Halos wala silang mauwi na pagkain para sa kanilang minamahal na mga anak. Ganun ang buhay, mga minamahal. Pero hindi sila nagsawa. Hindi sila nagsawa. Hindi sila napagod. Lahat binata, lahat tiniis ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. At dahil sa pagpapagal na yan, mga kapatid, tayo ngayon ang naging bunga ng kanilang pagpapagal. Tayo ang naging bunga ng kanilang sakripisyo. Kaya yung pagmamahal, pagrespeto natin sa kanila, hindi po ito mawawala hanggang sa langit. Hanggang sa pagbabalik na ng ating dakilang Diyos. Nabasa natin, mga minamahal, isang tao nagasiksa ng binhi. Nang sumibol ang binhi, maliit lang, sabi ng ating nabasa, binhi o butil ng mustasa. Maliit, napakaliit lamang ng binhi o butil ng mustasa. Ang liit lang. Parang church natin, ano po? Nagsimula sa maliit. Ang liit lang. Pero yung buto ng mustasa, kahit maliit, solid po yan. Solid. So nung sumibol, sabi ng ating nabasa,
naging halaman. Halaman. Ibig sabihin, hindi pa siya matatag. Kasi, kumbaga sa halaman o bulaklak, madali lang ito masira. Pero habang yung halaman na yon, yung mula sa binhi, habang ito'y sumibol, lumalaki, halaman, habang lumalaki siya ng lumalaki, sabi ng ating nabasa, siya ay naging parang punong kahoy. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, mula sa maliit, nang sumibol, naging halaman, mahina pa lamang, pero habang tumatagal, siya'y naging matatag. Bakit? Dahil siya'y naging punong kahoy. Pag sinabing punong kahoy, matatag yan, mga minamahal. At ang sabi ng ating nabasa, ang mga ibon ay nagpapahingalay, dumadapo sa kanyang mga sanga, sa kanyang mga dahon. Nagpapahingalay, nagpapahinga ang mga ibon doon sa puno. Sino po yung ibon? Tayo po ang tinutukoy. Tayo. Di ba dati? Alipin tayo ng karamdaman. Nandun tayo sa kawalan ng pag-asa. Nararamdaman nyo ba? Yung sinasabi ko po, ilagay mo ang sarili mo, kapatid. Dahil ikaw ito. Noong araw, balot ka ng karamdaman. Noong araw, naghahanap ka ng kagalingan, ng himala, ng kapayapaan. Katulad ng mga bisita natin ngayon. Kayo po ay narito, marahil may dala kayong taglay na karamdaman. Problema, kalungkutan, meron kayong gusto sa ating mabait na Diyos, kaya kayo narito. So, ganun din ang mga naunang mananampalataya. Kaya, dito sa binasa natin, mailalarawan po natin ang ating sarili. Yung mga nagpatotoo kanina, mga dating walang pag-asa. Dating bilanggo, walang pag-asang lumaya. Walang kapayapaan, nasa kalungkutan, nasa kaapihan, tuka, hindi malaman kung ano magiging buhay sa kinabukasan. Pero, nang makilala natin ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, nang mapabilang tayo dito, unti-unti tayong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng ating nabasa, ang mga ibon ay dumarapo dito sa halaman na nagmistulang puno. Sila ay nakinabang doon sa puno. Nagpapahingalay sila. Tayo po ito na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na dati-rati alipin tayo ng karamdaman, alipin tayo ng kasalanan, wala tayong pag-asa, mga minamahal. Nasa lusak tayo ng pagkakasala. Ang iba sa atin magpapakamatay na. Ang iba sa atin may taning na ang buhay. Ang iba sa atin wasak, walang kaligayahan ng pamilya. Pero nang tayo dumabo sa puno na mula sa binhi ay naging gulay at ngayon ay namamayagpag ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tayo'y pinagpala sa ministeryong ito. Tayo ang mga ibon na dumarapo, nagpapahingalay, pinagpala sa church ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya sa aming minamahal na mga bisita, kung paano kami pinagpala, ganun din kayo pagpapalain. Kung paano kayo ngayon ay nabibigatan, kung paano ngayon kayo ay napapagal, nahihirapan, darating ang araw, darating ang sandali, na pagpapalain kayo at magkakaroon kayo ng kapahingahan sa inyong mabigat na pinapasan. Kung ang karamdaman mo'y wala ng kagalingan, wala kang kapayapaan, dito, sa totoong gawain ng Diyos, maiibisan ang iyong kabigatan.
Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, basahin po natin Matthew chapter 11 verse 28. Malapit na po tayo matapos. Amen. Praise the Lord. Ito minamahal sa Aklat ng Mateo, Kabanata 11, ang talata po ay 28. Ito po sinasabi, magsiparito sa akin kayong lahat ng napapagal at ng bibigtang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Amen. Praise the Lord. Amen. Unawain po natin. Minamahal naming mga bisita, mga kababayan, ang nanonood, sabi ng banal na kasulatan, magsiparito sa akin. Lumapit po tayo sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, magsiparito kayo sa akin. Sino? Kayo na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Napakalinaw ang sabi ng banal na kasulatan. Kayo na napapagal, ikaw na naghihirapan, sa iyong karamdaman, wala ka ng pag-asa. Sabi ng banal na kasulatan, lumapit ka sa mahal na Panginoon. Lumapit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo na nangapapagal at nagabibigatang lubha. Ang promise ng Diyos, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Ang daming mayaman, maraming pera, pero bakit nagpapakamatay? Diba? Nasa kanila na ang karangyaan. Bakit nasa loob ng bilangguan? Bakit yung iba, nagpapakamatay sila kahit nasa kanila na ang kayamanan? Dahil walang kapayapaan. Pag ikaw ay may karamdaman, payapa ka ba? Kahit marami kang pera, pag ikaw ay lipos ng karamdaman, sigurado, wala kang kapayapaan. Kahit marami kang pera. Pero kahit wala kang pera, wala kang maraming pera, payapa ang buhay mo, payapa ang puso mo, magiging masaya ka. Yan ang pakinabang kapag lumapit ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang promise ng ating dakilang Diyos. Sa sino mang lalapit sa Kanya, ibig sabihin, maglilingkod sa Kanya sa katotohanan, ang pangako ng Diyos ay magkaganap sa Kanya. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Bakit? Dahil ang karamdaman mo'y gagaling. Ang problema mo'y malulutas. Ano ang magiging bunga? Kapayapaan. Kaya ang sabi ng Biblia, come unto me. Lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng kapayapaan. Bibigyan tayo ng pagpapala ng ating dakilang Diyos. Sa Biblia, merong babae, 12 years siyang inaagasan. Isipin nyo 12 taon inaagasan. Ilagay mo ang sarili mo. Ikaw, ang babaeng inaagasan ng 12 years. Sabi ng Biblia, ang kanyang kayamanan naubos na sa pagpapagamot. Pero hindi siya gumaling. Bagkus, lalo siyang lumulubha. Isang araw, narinig niya na ang Panginoong Jesus ay nangangaral at nagpapagaling. O diba, kayo po, minamahal naming mga bisita, may lumapit sa inyo, inanyayahan kayo, may ibinigay nga sa inyong pulyeto, maliit na papel. Ang nakalagay doon, ikaw ba'y may karamdaman? Katulad ng cancer, leukemia. Nais mo ba ng kagalingan?
Nais mo ba ng kapayapaan? Kaya nga po kayo napunta rito eh. Dahil gusto niyong subukan. Yung babaeng inaagasan ng 12 years, nung marinig niya, ngayon, narinig niyo na, di ba? At ngayon, nandito na kayo. Sabi ng Biblia, 2, 3, o higit pa na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang ating mahal na Panginoon nasa ating kalagitnaan. So nandito ang ating mahal na Panginoon. Nandito ka ngayon, lumalapit ka sa mahal na Panginoon. Sabi ng Bible, yung babae, nung makita niya ang mahal na Panginoon nangangaral, ang daming tao nakapaikot sa kanya. Isipin nyo, 12 taon inaagasan siya. Anong merong lakas? Anong meron pang lakas meron siya? Ang sabi ng babaeng ito, pag nahipo ko ang laylayan ng damit ng Panginoon, bakit laylayan? Sabi niya, pag nahipo ko ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. Isipin natin, bakit kaya laylayan ang gusto niyang mahipo? Sa loob ng 12 taon na siya'y inaagasan, wala na sa halos lakas. Mahinang-mahina na siya. At marahil, halos gumagapang siya papalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon na pinagkukulumutan ng maraming tao. Kaya ang sabi, mga minamahal, itong babaeng ito, nakipagsiksikan siya sa napakaraming tao para lamang makawakan niya yung laylayan ng damit ng ating Panginoon. At nung mahawakan niya, karaka-raka, gumaling siya. Ano ang sabi ng Panginoon dun sa babae? Pinagaling ka ng pananampalataya mo. Paano natin makikita yung pananampalataya ng babae? Sa kalagayan niyang hirap na siya, nagpupumilit siyang makalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nasa isip at nasa puso niya na kapag nakalapit siya at nahawakan niya ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling siya. Ipinilit niya ang sarili niya. Isiniksik niya ang sarili niya. Pinilit niyang makalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung ating mga bisita, mga baguhan narito, hindi po ngayon lang ang pagdalo ninyo tapos wala na. Ang babaeng ito, mga minamahal, pinilit niya. Ibig sabihin, ang paglapit natin sa mahal na Panginoon, kung gusto mong pagpalain ka ng ating mabait na Diyos, pilitin mo na dumalo sa gawain ng Panginoon. Pilitin mo na makapaglingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ngayon, hindi kahapon at ngayon lang, at pagkatapos hindi ka na magpapatuloy. Hindi po yun. Wala po doon ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay maipapakita mo sa ating mahal na Panginoon kung pilit kang lalapit, pilit kang magpapatuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit anong hadlang, huwag kang magpapahadlang. Nakita mo na eto na. Andito ka na sa katotohanan. Ang babaeng ito na inaagasan ng 12 years, nang marinig niya, lalo na nung makita niya, ayun na, nakita niya na ang Panginoon. Pinilit niya ang sarili niya. Hindi sa nagdalawang akala, hindi sa nag-alinlangan, kaya nga isiniksik niya ang sarili niya sa karamihan para mahawakan ang laylayan ng damit ng Panginoon. Yon ang kanyang pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, pinagaling ka ng pananampalataya mo.
paano nga po kayo magkakaroon ng pananampalataya? 17 ng Roma, sa pakikinig ng salita ng Diyos, darating sa atin ang pananampalataya. Sisibol sa puso natin ang pananampalataya. Kaya nga dito sa Jesus Miracle Crusade, ang ketong gumagaling. Ang cancer, gumagaling. Ang bulag, gumagaling. May mga patay na binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yan sa pananampalataya. Kaya kung lalapit ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, dapat meron kang pananampalataya. At kung ngayon ay 10% pa lang, 20%, 50% pa lang ang pananampalataya mo, magpatuloy ka. Dahil habang naririnig mo ang salita ng Diyos, sisibol, dadami, lalaki ang pananampalataya mo at isang araw, magugulat ka, ang karamdaman mo ay magaling na. Ebidensya, o lahat ng gumaling, taas ang kamay ng mga gumaling, mga anak ng Diyos. Taas ang kamay. Huwag kayong mahiya. Mga katotohanan lang tayo. Amen. O tingnan nyo po, minamahal naming mga bisita. Ang daming nagtaas ng kamay. Ibig sabihin, sila yung nagsitanggap ng himala, ng pagpapala, ng kagalingan. Hindi lamang po yung ilan na tumayo dito at nagpatotoo. Lahat po ng narito ng mga mananampalataya ay tumanggap ng pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa aming minamahal ng mga kababayan, mga bisita, kung gusto nyo na kayo'y pagpalain, magpatuloy po kayo. Sinasabi ko nga lagi, mga kapatid, hindi sasala ang sandok sa palyok, pagpapalain ka. Kung magpapatuloy ka, kung mananampalataya ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, magtitiwala ka sa Kanya, magpapatuloy kang maglingkod sa mahal na Panginoon, magaganap sa iyo ang pangako ng ating dakilang Diyos. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, manampalataya kayo sa mahal na Panginoon. Alisin niyo ang pag-aalinlangan. Ngayon mismo, pag manampalataya ka, magtiwala, manampalataya ka, uuwi ka, na dala-dala mo at taglay mo ang kagalingan ng iyong karamdaman. Kapag 100% na manampalataya ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, tumayo po tayo. Awitan natin ang ating napakabait na Diyos. Para sa aming minamahal na mga kababayan, mga bisita, mga baguhang narito. Mga kapatid, iniibig po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Meron bang nagdala sa inyo dito? May nag-aya, may nag-akay sa inyo. Pero ang katotohanan, ang Diyos ang may ibig na kayo'y narito ngayon. Dahil iniibig kayo ng ating mahal na Panginoon. Nais na ng ating mabait na Diyos ang magtamo ka ng kapahingahan. Nais na ng ating mahal na Panginoon na mapalaya ka sa kasalanan. Kasalanan na nagbubunga ng karamdaman. Nais na ng ating mahal na Diyos na pagpalain ka, kaya ikaw ay dinala ng ating mabait na Diyos sa lugar na ito. Manampalataya ka sa mahal na Panginoon. Ang babaeng inagkasa ng 12 taon, manampalataya siya sa ating dakilang tagapagligtas, na kapag nakipo niya ang laylayan ng damit ng Panginoon, siya'y gagaling. Ngayon ikaw ay narito na. Ang gagawin mo ay manampalataya.
ang gagawin mo'y mangako sa Diyos na ikaw ay maglilingkod ng tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mawid po ang ating mga soloists. Kuya Boy, anong awit na hallelujah. Binibigay po natin ang pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Mother Adele. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Miyamahal, napakakalan po ninyo. Hallelujah, hallelujah. Ang puso na mahal. Puno na paglapit ng Diyos. At kayo'y kakawa at kakatalan. Dahil sa Diyos ay walang mahirap, walang imposible sa mahal na Panginoon. Habang umaawit po niya, mahal, taos puso, isipin mo po ang kamulihan ng mahal ng Diyos. Ang karamdaman mo, niya, mahal, ay paraan ng mahal ng Diyos para lumapit ka. Para ikaw ay pagpapalain ng pinakamahal. Hallelujah, hallelujah. Pupurihin ka, ang aming samba, kaluwalhatian, buong karangalan, pangyarihan mo'y wala. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, kung ating iisipin, minamahal, ang inyong kinalalagyan ngayon ay tunay na mga gawain ng Jesus Miracle International Ministry.
kami po ay tumagal sa paglilingkod sa pinakamamahal na Panginoon, sapagkat dito aming nakita na patunay at tinanggap namin na ang aming karamdaman na nakuha namin sa pagkakasala nang kami mabautismuhan sa pangalan ni Jesus, patuloy naglingkod, gumaling ang aming makaramdaman. Kayo na aming makababayan, napunta kayo dito dahil kayo may pangailangan sa Diyos. Kaya nga, ang linaw sa mensahe o sa salita ng Diyos, pilitin mo, kapatid ko, magulangin ko, ang maglingkod sa Diyos. Dahil pag pinilit mo, gagawin ng mahal na Diyos ang gusto mo. Ano ang gusto mo? Gumaling ka sa iyong sakit. Malutas ang problema mo. Pagpalain ka ng material, pinansan, espiritual, pagpapala. Kayang-kaya, may mahal, ibigay ng mahal na Diyos. Bakit po? Lahat ng bagay na ating nakikita dito, likha ng mahal na Panginoon. Yan pa kaya sakit mo? Kung isa, dalawa, tatlo yan, kayang-kaya yan. Sa doktor, pinag-aaralan ang lahat ng sakit. Sa ating mahal na Diyos, magsisisi ka lang sa kasalanan mo, tatalikuran mo, maglilingkod ka, dalawa, tatlong sakit mo, 10, gagaling isa-isa. Pag ikaw ay naglingkod sa mahal na Diyos. Ito po'y aming napatunayan. Kaya aming pagsisigawan, dito po ang Diyos sa Jesus Jose ay buhay, buhay na buhay. Kaya pag pinuhay mo, o may buhay ang paglapit mo at paglingkod sa mahal na Panginoon, gagaling ka. Sa dako po ng Tayaba, 3 days yung kursada. Martes, Miyerkules, Huwebes, kagaya din ninyo, mga na-stroke, may sakit sa puso, may diabetes, hindi makalakad. Nung sila po ay lumapit, nabautismuhan, pagkabautismo, gumaling ang kanilang karamdaman. Kaya pag kayo po'y nagpatuloy maglingkod, at nagpabautismo, tiyak na tiyak, pagpapalaing kayo ng mahal na Panginoon. Dahil ito po yung aming karanasan. May naalala ko isang kapatiran sa dako ng Candelaria. May leukemia. Ubos ang pira pagpapagamot, hindi nagaling. Dilaw na ang katawan. Hinang-hina na, para ba nag-antay na ng kamatayan. Pero nasira, napuntahan. Ipinag-pray. Dumalo sa dako ng Candelaria, nabautisimuhan. Anong naging resulta, may mahal? Pumunta muli doon sa doktor na nagsabi, nako, mamamatay ka pag hindi nagamot. Nung pumunta sa doktor, ang sabi ng doktor, anong iyong ginawa? Bakit magaling ka na? Wala na ang karamdaman mo na leukemia. Bumalik sa normal. Ano sabi ng ating kapatid? Dumalo po ako sa Jesus Miracle Crusade. Gumaling ang karamdaman. Ngayon, nandito po kayo sa gawan Jesus Miracle Crusade. Maniwala kayo at manampat at magpatuloy maglingkod sa Diyos. Tsak na tsak, gagaling po kayo. Bakit po? Sabi ng awit 103:3, siya ang nagpapatawad ng lahat ninyong kasamaan at siya ang nagpapagaling ng lahat ninyong karamdaman. Pag napatawad, may amal ang inyong karamdaman, ang inyong kasalanan, gagaling ang inyong karamdaman. Kung kayo nagbibilang ng sakit, gagaling yan isa-isa. Dahil mayroon nga kami mayroon tayong kapatiran, mamamatay na. Hindi pwedeng makalanghap ng usok, ng alikabok. Palagi may oxygen. Number 1, mangusik. Ay mamamatay na. Napilitan lumapit sa mapan, siniran, pinag-pray. Ito po yung mahalaga. Ang sabi niya sa kanyang patutuo, pag siya'y dumadalo, ramdam na ramdam niya, isa-isa nawawala ang kanyang sakit.
Nakahiga lang minamahal sa kanila. Pero ngayon, nakakapag-drive na ng sasakyan. Nakakapangisda na. Bakit? Ang Diyos natin dito ay buhay na buhay. Kaya, mahalaga po, magpatuloy kang dumalo. Hindi po dito natatapos. May gawain sa balanga. Magpapatuloy po kayong dadalo. Pag kayo dumalo ng dumalo, isa-isa, mawala na ang sakit ninyo. Hindi kayo makatulog dahil sa problema, makakatulog kayong himbing. Bakit? Bibigyan kayo ng kapayapaan ng mahal na Panginoon. Mahal na mahal po kayo ng mahal na Panginoon. Sa lahat po nagditong baguhan, tayo po ay inyong tanggapin ang mahal na Panginoon. Pagkatapos mamaya pagkapatapos manalangin, lilias po kayo. Doon po ang pasok. Di po sa kaliwa ko po. Kaya lahat ng choirs, inyo pong a-assist at ano na po kayo din pagkapanalangin po natin. Ngayon, may mahal, tayo po may mananangin ng pagtanggap sa mahal na Panginoon. Ang una po, paniwala at pampataya. Ikaw ang pagsisisi. Ikatlo, bautismo sa pangalan ng mga Panginoon. Ngayon, tanggapin po niyo ang pinakamamahal na Panginoon. Magtaas po kayo ng inyong dalawang kamay, magpikit po kayo ng inyong mata, at bilang concentrate na inyong isinusuko ang inyong buhay at lumalapit kayo sa mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa maikling panalangin na aking bibigkasin. Mahal na Panginoon, salamat po sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Narito po ako, nagbabalik loob sa iyo at labis nagsisisi sa lahat na gawa kong pagkakasala simula na ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, isulat mo po na malinaw ang ating pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Mahal na Panginoon, iniibig kita, paglilingkuran kita habang ako ay nabubuhay. Iligtas mo po ako sampo ng aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Ako po naman ang manalangin po sa inyo. Mapagpalang Diyos na banal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat na aming kababayan na ikaw ay tinanggap bilang Diyos at salintang pangligtas. Patuloy mo po silang kawat kabagan, dagdagan ang kanilang pag-ibig, paniwala at pampataya, at nawa ito'y tunay na simula ng kanilang pagkilat, paglilingkod. Iligtas sila sampu na sa buhay, pagalingin ang karamdaman. Bigyan mo po ng kapapagkagalakang mabuhay sa daigdig na ito at maglilingkod sa iyo ng masaya. Sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mga mahal, a-adjust po tayo. Yung pong mga prayer warrior dito po sa riser, choir, bakod tayo dito. I-assist ninyo. Yung mga kapatiran po, doon po ang pasok po sa kaliwa. Doon po sa may malapit sa instrumentalist. Paki-assist, choir. Tayo po'y mananalangin po muna. Bago diretso na po tayong lihas, mga mahal. Tayo po'y humingi po ng awa at habag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa naunang dalangin ng ating ginagalang mga pastor, ang propeta ng mahal na Diyos, maniwala ka, manampataya ka, kababayan ko, kapatid ko, walang imposible sa Diyos. Kayang-kaya kang pagalingin. Dahil ang sabi ng mahal na Diyos sa aklat ng Jeremiah 33, sa 6, siya'y magdadala ng kagalingan, kayo'y aking gagamutin. Sino ang magpapagaling sa inyo? Ang ating Ama sa Langit, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin po muna bago po tayo diretso na po lihans, mga mahal. Tayo po'y humingi ng awat habag sa lahat ng ating mga professor. Hallelujah.
mapagpala ng Diyos. Aming pinakamamahal na Panginoon. Narito po kami sa habang ito. Sa naunang dalangin ng aming magkulang sa iyo at ng family Almeida children. Lahat ng magkakawang ng nito'y kapatiran. Lumalapit po kami sa trono ng biyaya. Iyong ikawan ang pagpapatawad sa lahat ng kasalanan. Kaawaan mo po, kahabagan ang aming mga kababayan na may taglay-taglay na karamdaman. Hipuin mo po, O Diyos, na iyong mapagpalang kamay. Pagalingin mo po sila. Lutasin ang problema. Bigyan ng kapamang kagalakan na itintunay na kanilang paglilingkod na sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin. Hallelujah. Habang aawit po, paki-assist po, maglilias na po. Sige po yung mabaguhan. Maniwala po kayo. Manampalataya po kayo, may mahal. Aming karasan, aming nakita, aming napatunayan. Walang mahirap, walang imposible na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Just a carpenter's Habang kayo po ay nililihas ng mga warrior, ng mga order preservation, banggitin po ninyo ang hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maniwala po kayo. Walang mahirap, walang imposible sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ang karamdaman na nagdahin ng aming mga kababayang kapatiran. Natin yung karamdamang cancer, leukemia, diabetes, mga sakit sa puso, sakit sa paga, mga pagkahanda at pagmumura, alcoholic, smoker, lahat ng sakit, napitan na katawan ng aming mga kababayan. Lumayas ka sa kapangalan mo. Hallelujah! Ginagawa na ka. Sabihin mo nyo, hallelujah, praise the Lord. Sabihin nyo, hallelujah, praise the Lord. Sa mga kabuhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Umarin po tayo kamahal. Pakita tayo sa kawawin para maawat mapag ang mahal na Diyos sa ating mga kababayan. Hallelujah. 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 Sabihin po nyo, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin nyo, hallelujah, praise the Lord. Sabihin po, sabihin nyo, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, diretso po ang natataya. Hallelujah, hallelujah. Wala pong
kapatiran, mauna po yung mga baguhang kapatiran. Kapatiran po mo ng baguhang paunahin ninyo. Hallelujah. Oh, diretso po ang lakad. Hallelujah, praise the Lord. Banggitin mo, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sabi mo, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Lumaban sa kapangalan siya. Sabi mo, hallelujah. 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 Lahat ng demonyo, nakaramdamang problema, kahirapang problema, lalaya dyan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sige po, muli po ang lakad. Paunahin po lamang yung mga baguhang kapatiran. Muli po ang lakad para po may lihas kayo. Sige po, muli po ang lakad. Sabi po, hallelujah, praise the Lord. Oh, glory, hallelujah. Tuloy po mga mag-alakad, mga kapatid. Tuloy po. Sabi nyo, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Para uman sa inyo at di mo nakaramdaman ang kinakapagpagpag. Banggitin nyo, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Tuloy po. Paki-assist. Mga choir. Paki-assist sa mga kapatiran. Para dire-diretso. Hallelujah. Sige po, tuloy po ang lakad niya mahal. Para po mailias kayo. Paki-assist choir ang mga kapatiran. Para diretso ang lakad. At nandiyan ang mga prayer warrior, mga organization. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Patuloy mo tayo purihin natin mga Panginoon sa oras na ito, sa araw na ito, sa tagumpay na pinagpala. Purihin natin ang Diyos, tuloy-tuloy. Purihin natin ang Diyos. You deserve the glory and the honor. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin naman ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, purihin natin ang Diyos. You deserve the glory. Hallelujah! Napakabuti ng Diyos sa buhay natin, mga minman. Hallelujah! As you magnify your name, you are great. You do miracles so great. There's no one like you. No
Christ alone will I glory, though I can't hide myself in that wall. I've been blessed and by His strength alone I overcome. And oh, I can stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies can never equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed, and only His tender mercy can reach beyond my weakness to my need. Now I seek no greater honor than just to know His process to the glory of my Lord. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross.
Panginoon. Glory, glory, and glory to God. Lahat magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. God bless you so much po sa mga papuring awitin. Mga mahal, God bless you po, mga minamahal, sa lahat ng nakaisa sa araw na ito. Sa ating po mga mahal, mga kapatid, sa mahal ng Panginoon Jesucristo, pakinggan po natin kung paano pinagpala ng Diyos ang ating mga baguhan sa loob ng 2 araw ng ating mga mahal church anniversary sa lugar na ito, 20th church anniversary. Mga minamahal, sa ating mga kapatid sa mahal na Panginoon Jesucristo, paka-assist lang po ang ating pong mga pinagaling ng ating mahal na Panginoon dito sa baba. Mga mahal, banggitin po natin mula po kahapon hanggang sa araw na ito, mga mahal, ika-26 ng ating pong buwan, mga minman, mga kapatid, ito po ang eksaktong date na kung saan 1998 ay dito po idinaos ng ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wendy Estrada Almeida, Beloved Assistant Pastor Lina Comun Almeida, maging mga beloved children. Sila po, mga mahal, sa lugar na ito noong 1998, nagdaos ng krusada, kaya pinagpala ang bayan ng San Pablo sabagkat ang lugar na ito ay naapakan ng man of God na tunay na tao ng Diyos. Mga mahal, na itong pinagpalang lubos ng mahal na Panginoon, napakarami pong mga pinagaling ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. So ngayon, mga mahal, ito po ating beloved mother na Lucito Matalog. Mga mahal kong mga kapatid, taga Barangay San Juan. Mga mahal, may karamdaman, siya po stroke 1 year. At siya po ay 2 times na po na siya po ay na-stroke. Mga mahal, hindi po siya nakalalakad at katunayan siya po ay binubuhat ng 6 nating mga brothers para asisan. After baptism kahapon, mga minamahal, si beloved na brother Lucito Matalog, siya po ay nakalakad na at iniwanan po, nabubuhat na po niya ang kanyang upuan. Paki-assist lang po mga kapatid kung nasaan po sila, mga minamahal. Praise God, paki-interview lang po, mga minamahal. Siya po ay hindi nakatatayo. Ayan po, nakadilaw na damit, beloved na Daddy o Tatay Lucito Matalog. Pinalakad na po siya ng mahal na Panginoon. Ayan, praise the Lord. Sige po, lakad kayo. Amen, praise God. Ilang 2 times na siya po ay na-stroke. Gamangha-mangha ang gawa ng ating mahal na Panginoon. Sa unang prayer ng ating beloved parish in the Lord, ng mga beloved children, sa ating sulok ng ating bansang Pilipinas, maraming mga kababayan natin walang pag-asa. Ngayon, nagkaroon po ng pag-asa. Ang medisina, hindi masama yan, pero kapag wala na tayong mga mahal, mga bagay na mga pinansyal, sasabihin nga ng doktor, ipasa Diyos mo na lang. Ngayon, bigyan niyo po ng mic, magpasalamat sa mahal na Panginoon, ang ating beloved daddy, kung paano po siya pinalakad ng ating malapay pinatayo. Praise God. Dati, magpasalamat po kayo sa ating mahal na Panginoon. Marami pong salamat sa mahal na Panginoon. Okay? Medyo malat po, malat. Medyo paus pa po si Daddy. Kayo po ay nakatatayo na mula nung kayo ay bautismuhan. Amen po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Magpatuloy na kayo po idadalo. Bangin mahal, bali po kahapon at saka po ngayon, ang total po na tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon ay 68. Bangin mahal, ang tumanggap ng bautismo, 68. Praise God. Okay? Paki-assist lang, beloved Mother Ed, maligaya. Itong ating ilang pa na pinagaling ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Praise God, ating beloved Consi. Mangin mahal, beloved Sister Edila Cura Herrera. Siya po ay taga Barangay San Gabriel, dito po sa dako ng San Pablo. May sakit po siya, mangin mahal, ang kanyang tiyan. Mga minman mga kapatid, uric acid.
Halos hindi na po siya makatulog dahil sa kanyang karamdamang mabigat. Siya po, mga mahal, ay namayat na. At ang ating mga kapatid, after baptism, kahapon, buong pamilya niya, nakatulog na po buong magdamag ng mahimbing. Mga mahal, asan po siya? Mga mahal, ang ating mga pinagaling ng ating mahal na Panginoon sa ating mga beloved Hayo Group. Okay, para hindi po tayo gabihin, banggitin ko na lang at pakilapitan na lang po. Beloved Sister Lydia Lopez Santiago, ang karamdaman po niya sakit, mga mahal, sa balakang at binti, malabo po ang kanyang mga mata. After po water baptism, maliwanag ang kanyang paningin at malaki na po ang pinagbago at siya po ay guminhawa na sa kanyang katawan after baptism. Okay po? Tuloy na po, Sister Manalita Pulatan, mga minamahal, taga Barangay Santo Angel. Siya po ay may sakit sa buong katawan, malabo din ang kanyang mga mata. After baptism, mga minamahal, siya po ay nagkaroon ng malinaw na paningin ang kanyang mga mata after baptism po. Praise God. Tuloy-tuloy ko pong binabanggit ang ilang mga pinagaling ng ating mahal na Panginoon Kristo. Sige po, magpasalamat po kayo sa ating mahal na Panginoon. Praise God, bigyan po natin ng pagkakataon para hindi po tayo masyado. Yan, si Mami lumulukso. Praise the Lord. Praise the Lord. Mami, taga saan po kayo? Santo Angel po. Taga Santo Angel po. Ano pong inyong nararamdaman bago po kayo pumunta dito? Ito po kakantuhod, saka po itong aking baywang, saka po itong aking mata, parang nagluluha po. Ay ngayon po kayo po ay nakadalo po. Ay ano pong nararamdaman niyo po ngayon? Okay na po. Praise the Lord. Lord, hallelujah! Amen. Sinong pangalan niya? Si Mami Lydia. Taga saan? Taga Santo Angel po. Manolita po, Manolita. Okay. Manolita Pulutan, taga Santo Angel po, dito po sa San Pablo. Okay, si Sister Idila Herrera, mga mahal ko, yung binanggit ko kanina. Sige po, mga mahal kong ganito po ang gawin nyo. Sa inyong patuloy na kayo po ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay, mga mahal, ang ating gagawin, hindi po dyan nagtatapos. Amen. Kayo po ay dadalo sa ating banal na gawain sa lugar na ito ng San Pablo. Nadyan po kung saan po kayo sinundo ng ating mga mahal na mga Hayo Group, mga mahal na mga baguhan. Kayo po ay ibigay nyo po isaktong name nyo, address, at kung ano po ang pagkilanlan doon sa inyong barangay para kayo po ay mapalo up at mapuntahan. At ang ating pong banal na gawain, dito lamang po sa San Antonio Ono. San Antonio Ono, San Pablo City. Kilala po ng mga driver yan, sabihin lang nyo po, mga mahal, diyan po sa Balanga, San Antonio Ono, San Pablo, Jesus Miracle Crusade, along the highway. Pagbaba nyo, mga mahal, limang hakbang lang ng inyong mga paa mula sa inyong sasakyan, National Highway yan, pintuan na po ng ating pastoral house, ng ating bahay-sambahan. Kayo po ay dadalo, mga mahal. Sa mga pinagaling ng ating mahal na Panginoon, hindi na po natin maisa-isa silang tawagin para hindi po tayo masyadong mag-ahol sa oras. Mga mahal, bali, kayo po ay magpabigay ng inyong pong mga schedule para po kayo ay patuloy may assist namin sa ating pong banal na gawain. Araw po na linggo, mga mahal, kayo po ay dadalo. Araw po na linggo, diyan po sa dako ng Barangay San Antonio Ono, Balanga, na diyan po ang Jesus Miracle Crusade. Nagsisimula po kami dyan ng Sunday, alas 9 hanggang alas 4 po ng hapon. Yan po, mga mahal, ay pagdating nyo po dito sa dako po ng plaza, dito po sa May Mangga, kung tawagin po natin, sa May 7-Eleven Plaza, na dyan po ang mga terminal ng ating mga jeep. Patungo po yan ng Quezon. Diyan po sa dako ng Chaong. Ayan po ay dadaan po San Pablo. Ano po? Yan po ay dadaanan ninyo yung barangay San Antonio Ono. Praise God. Sabihin lang nyo po sa mga driver sa Jesus Miracle Crusade. Ang isa pang Mangimal Terminal dito po sa may Ultimart. Na diyan po sa tapat. Na diyan po yung terminal patungo diyan po sa San Antonio Ono sa ating pong banal na gawain. Mangimal mabaguhan. Praise God. At mamaya po, ibibigay po namin sa inyo yung isakto mga address, ibibigay po ng ating mga nagsundo sa inyo. Mangimal mga kapatid, tuloy na po ako sa ating mga announcement. Napakalagyan yan. Hindi lang po yan nagtatapos. Bakit kayo po ay pinagaling? Sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry.
Yan po ay pinapangunahan ng aming buting Evangelista Wilde Estrada Almeida. Noon pa man hanggang ngayon ay nananatili ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Hindi nagbabago. Kaya sa ating mga inman, mga kababayan sa lungsod na ito ng San Pablo, dati ilan lang po ang mga kapatiran. Pero mapapatunay mismo ng ating mga kababayan sa lugar na ito, mga inman, mga kapatid, mga kabataan, na dating problema ng lipunan, mga problema, mga iman ng barangay, narito sila'y totoong binago ng ating mahal na Panginoon Kristo. Kaya't mga iman, yan po isang kayamanan na masumpungan mo ang totoong Diyos, nagbago ng iyong buhay, nagpagaling ng iyong karamdaman. Mga iman, mga kapatid, kung kaya po kayo po ay hindi po dyan nagtatapos, dadalo at dadalo po kayo sa ating mga banal na gawain 3 times a week. Kapag Wednesday po, kami po ay nandyan din po, 1:00 ng hapon hanggang 5:00 po. Yan po ang schedule ng ating banal na gawain. At kapag overnight prayer, sa ganap na 9:00 po ng gabi hanggang 4:00 ng umaga. Yan po ang schedule ng ating pong overnight prayer sa lugar na ito ng San Pablo. Mangin mahal, Friday po, dadalo po kayo. At saka po Sunday, sa Wednesday po, kami po ay magpe-prepare pa lang, mangin mahal, dahil yung mga binaklas ay ibabalik po natin sa pastoral house. Kaya po, pansamantala, wala po muna tayo sa Wednesday. Mangin mahal, bali po Friday at Sunday, mga baguhan. Sama-sama po tayo doon sa pastoral house na tayo po ay magsasamba sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Victory in Jesus! Victory in Jesus! Ang tagumpay na ito, mga mahal, lahat na nakita natin mga lumapit sa malapay ng mga baguhan, kayo'y pinagaling, gumaling kayo, mga mahal, sa inyong karamdaman. Bunga ito ng panalangin ng manubgad. Kaya't ito, mga mahal, ay mananatili sa puso ng tao. Hindi ito mawawala, mga minmahal. Marami natin mga kababayan sa lugar na ito. Sister Shirley Martin, sa lugar na ito, mga mahal, kilala din yan, hindi na nakalalakad ilang taon. Mga mahal, nalumpo siya. Wala ng pag-asa ating mahal na kapatid. Pero nung dumalo sa Jesus Miracle Crusade, nakita nyo ngayon, adult square member na. Yung dating mga mahal, bedridden na, wala ng pag-asa, nag-aantay na lamang ng kamatayan. Nang dahil sa gawain ng Jesus Miracle Crusade sa lungsod na ito na San Pablo, pinagpala ang ating mahal na kapatid. Purihin natin ang mahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng mga kababayan na pinagaling, magpatuloy po kayo. At mga mahal, ang kagalingan ay nanggagaling ito sa pamamagitan ng pagsunod, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya sa hapong ito, tayo po na lumako sa ating special offering, mga mahal, bilang ating pagsuporta, pagtulong sa ating po mga pinansyal. Sa lugar na ito, alam po naman natin, mga mahal, ito po ay lahat ay nakikiisa ang ating mga mahal mga kapatiran, pagsuporta sa mga pinansyal, para po sa ating pong mga expenses, sa ating lugar ng ating pong mga pinagdarausan ng ating banal na gawain. Mga mahal mga kabaguhan, hindi po kayo kasama, ito po ay sa mga kapatiran natin, mga mahal nandirito, na handa po sila sumuporta, tumulong para magkaroon po ng kanilang mga sacrifice giving. Mga mahal, beloved Brother Ramon, Pastor, panalanginan po ang ating special offering at ang Diyos po ang magpapala sa ating lahat, mga minmahal. Bago po ako magbigay ng announcement at pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sa hapong ito, tayo po, mga minmahal, ay dumako sa ating special offering prayer. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po, beloved Orchard Preacher. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po ay manalangin sa una at dalangin ng aming first in the Lord. Hallelujah. O mapagpalang Diyos, Diyos na kapangyarihan sa lahat, sa pinakamamahal na Jesus. Mahal na Panginoon, naroon po kami sa dako po ng special pledges, mahal na Panginoon. Ang bawat isa, mahal na Panginoon, na magbibigay ng special pledges, mahal na Panginoon, sila mo ay pagpalain mo, mahal na Panginoon. Ang hindi po makapagbigay dahil sa kawalan,
Pagpalaan mo po di mahal Panginoon sa sunod na gawain. Sila'y patuloy maging kabalikat sa pagbibigay, mahal na Panginoon. At ang aming pagkakaloob sa hapong ito ay patuloy mong magamit sa mga kaluluwa, mga kaluluwa pa, mahal na Panginoon. Hallelujah! At ito pong aming samot dalangin. Pagpalaan mo kami lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Posible sa ating Diyos, kayang-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hindi ibibigay ng Diyos. Ang pangako niya'y totoo, sobrang pagpapalay, tanggapin na. Imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, ibibigay ng Diyos. Ang pangako niya'y totoo, sobrang pagpapalay, tanggapin na. Pagpapalay, tanggapin na. Halina't magtiwala sa ating Diyos. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak, makinmahal sa hapong ito. Makinmahal, at tayo po ito, dumako na po sa ating pong announcement. Bago po sa ating pong closing prayer, makinmahal kong mga kapatid, ay bago yan, makinmahal, una sa lahat, tayo po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ng ating Panginoon sa tagumpay ng 2 araw, makinmahal, ng ating anniversary church crusade, makinmahal, sa ating revival crusade sa lugar na ito, makinmahal, sabihin nyo na ipinagkalob sa atin ng ating dakilang Diyos sa buhay. God bless you so much po, mga minmahal mga kapatid, sa ating pong punong bayan, sa ating beloved Honorable Mayor Najik Gabangada, sa kanya po, mga mahal, na nagamit natin ang lugar na ito para mga mahal maidaos ang 2 araw ng ating pong crusade. Ganon din po sa ating mga staff, mga mahal sa venue na nag-a-assist sa atin. Pagpalain kayo ng ating pong mahal na Panginoon, mga mahal mga kapatid. Diyos po ang magaganti, Diyos po ang magpapala sa inyong lahat. Mga mahal mga baguhan, inuulit ko po, kayo po ay dadalo ng Friday at saka po mga mahal Sunday, Wednesday, mga mahal ay tayo na may gawain. Pero kadahilan na lamang na tayo po ay katatapos lang po ng ating 2 araw ng ating church anniversary, ay aayusin pa po namin yung mga binaklas at ibabalik po ito sa ating venue sa dako po ng pastoral house. Mga mahal mga kapatid, sa ating mahal na Panginoon Kristo. So, sa hapong ito, mga mahal, tayo po ay nagpapasalamat, mga mahal,
at tayo po ay binisita at personal na nakapiling po natin ang isa sa apo, manginman ng ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wildy Estrada Almeida and beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, manginman ang anak po ng ating beloved Minister Wildy James Almeida Jr., si Yana Almeida de Lona. God bless you po sa kanila. Ganon din po manginman kay beloved Kim Manginmal de Luna, God bless you po. At sila po ay ating nakapiling. Kagalakan po ito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kagalakan, kasayahan, ang tagumpay na ito ay hindi natin makakamtan kung wala mga tao na ginamit ng ating mahal na Panginoon para tayo ay makarating at maabot po natin ang ganitong tagumpay. God bless you so much din po, manginmahal, sa ating beloved Kuya Hermes, manginmahal, at nakahabol po sa ating pong Sunday, sa ating huling ito ng ating crusade. Ganon din po sa ating beloved Ordained Preacher, beloved Brother Ronnie. God bless you so much sa lahat ng ating mga co-preacher, beloved Ordained Preacher, Brother Anyas Arjulen, beloved Ordained Preacher, Brother Danny Omelda, beloved Ordained Preacher, Brother Edel Doturis. God bless you so much sa lahat po ng mga prayer warrior, sa lahat ng mga beloved co-preacher sa lugar na ito. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Pagpalain nawa naman na po yung mga beloved Pine Squire na nakiisa rin po sa mga katabi natin na nakasama natin sa 2 araw ng ating pong Church Anniversary Crusade. Ang mahal na Panginoon ang magpala sa inyo. Amen? Praise God, at pinapasalamatan din po natin, manginmahal, ang ating pong mga masisipag na mga beloved Marcial, manginmahal, na noong pa may tumulong na pagkakabit ng mga streamer, sa mga nag-alay ng ayuno, sa mga hayop group natin, manginmahal, mga beloved co-workers, manginmahal ko, at hindi natin makalimutan sa pagbibigay ng panahon ng ating mga beloved co-workers, beloved Brother Boy Azores, sa napakagandang dekorasyon ng ating pong venue, manginmahal, pagpalain naman ang Panginoon maging sa kanyang paglalaan ang oras sa pagtuturo sa mga beloved Pioneer Squire. God bless you sa buong pamilya ng ating beloved Brother Boy Azores, pagpalain naman ng Panginoon. Ganon din po sa ating mga beloved musician, sa lahat po ng tumulong sa pag-umpisa pa lamang ng ating pag-aayos dito. Nadyan po yung pagtulong at pagkakaisa ng ating mga beloved brethren. Sa mga nagkaloob ng mga financial support, manginmahal, sa lahat ng mga tumulong, dalangin po namin na kayo ay lubos na pagpalain paulit-ulit ng ating mahal na Panginoon. Hindi mauubos na pagpapala, manginmahal. Everybody say, praise the Lord. Manginmahal, wag po kayo mag-alala. Ihahatid po kayo sa lugar kung saan po kayo kinuha. Sinundo, ihahatid po kayo. Manginmahal na mga beloved Hayo Group, na mga sasakyan po natin na nagsundo sa inyong lahat. Pero bago yan, manginmahal, siyempre tayo po muna sama-samang mag-bivrek. Kakain po muna tayo sa lahat ng ating mga narito, lalo na po yung ating mga katabi na ating po makasama na mga station, mga beloved Pioneer Squire, na iba po ay galing pa rin sa ating mga banal na gawain. Thank you and God bless so much. Sa buong staff ni Mayor, manginmahal, Naji Kabangana, God bless you so much sa lahat po na nakakasiwa sa ating video sa lugar nito. Tayo po tumayo. Magpasalamat na po tayo sa ating mahal na Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos, manginmahal, sa araw na ito, sa tagumpay na ito, na pinagkaloob naman ng Panginoon na 2 araw ng ating anniversary Church Crusade. Manginmahal, narito po ang ating mananalangin para po sa ating closing prayer. Manginmahal, sa ating pinagpala, ating banal na gawain, manginmahal mga kapatid, narito po ang ating beloved Brother John Brea sa kanyang panguna para po sa ating closing prayer. Manginmahal, upang tayo po ay pagpalain, ingatan ng Diyos. Manginmahal, after po ng closing, ligpit po natin yung mga upuan diyan, beloved Pioneer Squire. Ito pong side, arkila po natin yan. Huwag pong pagsama-samahin, kasi yung iba po ay sa church. Ano po? May pangalan naman yan. Huwag po muna, manginmahal, isalansan, baka po mapasama yung ibang mga pangalan ng mga upuan natin. Closing na po tayo. Amen, praise the Lord. Gabis na po sa ating beloved Ordained Preacher, Kuya Iboy Morley. Maminamahal, tayo po ay panandaliang manalangin. Hallelujah sa ating pagsamantalang pagtatapos. Hallelujah, praise the Lord. Pagpala namin, Ama, Diyos banal, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Kristo. Hallelujah.
Sa unang panalangin, pagluhod ng beloved friends, the beloved children, malapit sa mga oras na kayo po'y tapos sa puso nagpupuri, nagpapasalamat malapit sa iyong pinagpalang banal na gawain na tapos na huling krusada. Maraming salamat po, hallelujah. Sa mga papuring awit, hallelujah. Higit sa lahat sa mga pagpapala, malapit na pumula sa iyo, hallelujah. Malapit na maraming salamat din, malapit sa napakatamis na malala presensya na aming nandarang mapatunay, malapit na kasama ka namin sa lugar na ito. Maraming salamat din, malapit na sa mga maguhan na inilako mo sa lugar na ito upang sila po ay aming mga kapiling sa maglilingkod namin sa iyo. Maraming salamat po sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aming napakinggan na naging kabusugan ng aming mga kaluluwa, Malapinon. Maraming salamat po, hallelujah, sa oras ng Malapinon, hallelujah. Sa aming pag-uwi, Malapinon, kung paano ko iningatan sa punta sa lugar na ito, ganun po, Malapinon, sa aming pag-uwi sa aming ang kanya-kanyang tahanan at ganun po sa beloved na po ng beloved praise the Lord. Ingatan mo rin po silang makarating walati, Malapinon, sa kanilang tahanan, malagano sa aming beloved or praise Malapinon. Itong sabi namin sa iyo, sa matamis at makapangyarihan mo, pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Amen Praise po. the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Makakauwi po na maaga, nalihans na po kayo, ha? Naipanalangin at nalihans na po kayo. Kaya pwede na po yung iba, para hindi gabihin, yung nagmamadali, pwede na pong makauwi at pwede na po kayong ihatid ng ating mga beloved driver, Panginoon sa inyong lugar na inyong sinunduan. Praise God. Hallelujah. Tayo magkamayan sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, I love you with the love of the Lord. Hallelujah. Yes, I love you with the love of the Lord. The glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yung mga upuan, brothers, Marcian, tulong-tulong po muna tayo magbabaklas ng ating stage, mga riser, instrumento. Wala po munang aalis. Tulong-tulong po, beloved Marcian. Iisang pagod na natin ito. Magtulong-tulungan na po natin. Beloved brothers, choir member, mga sister, linisin po ang mga CR bago umalis, maging ang ating pong binyo, walisan po ng maayos. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Sige po, pakitulungan niyo po kami magligpit ng mga upuan. Ibukod po yung pangalang butak. May butak po dyan. Pakibukod lang po, 10-10. Ang pagbubukod, 10-10 para hindi po malito. Huwag pong isasama ang GMCIM na chairs. Butak ay, yun ang pong butak ay ibukod niyo po.